Naranasan mo na ba ang pag-iisip na tumayo sa harap ni Hesukristo, na nakaharap sa kanyang walang tigil na tingin? Ang Biblia ay nagsasalita ng isang paghuhusga, isang araw ng pagbibilang kung saan ang bawat lihim na pagkilos at nakatagong motibo ay ilalagay. Hebreo Kapitulo 4 versikulo 13. Ngunit ano ang tunay na araw na iyon? Anong mga katanungan ang matukoy ang iyong walang hanggang kapalaran? Ngayon, binubuksan namin ang mga lihim ng tatlong malalim na mga katanungan na tatanungin ni Jesus ang bawat isa sa atin sa pangwakas na paghuhusga. Ang mga ito ay hindi lamang mga theological na curiosities, sila ang mga susi na maunawaan ang iyong kaugnayan sa Diyos at pag-secure ng iyong lugar sa Kanyang walang hanggang kaharian. Huwag hayaan itong maging isang sandali ng takot, ngunit ang isa sa malalim na paghahanda. Hindi ito tungkol sa pagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa, ito ay tungkol sa lalim ng iyong pananampalataya kay Hesukristo at ang pagbabagong anyo na dinadala ng pananampalataya. Handa ka na bang harapin ang pangwakas na pagsubok ng pananampalataya? Manatili sa akin, dahil kung ano ang iyong matutuklasan ay magpakailanman baguhin ang iyong pananaw sa buhay, pananampalataya, at ang maluwalhating pag-asa na natagpuan sa Biblia. Mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell, hindi mo nais na makaligtaan ng isang sandali ng paghahayag na nagbabago sa buhay na ito. Magsimula tayo sa unang tanong, isang katanungan na pumuputol sa pinakadulo ng iyong relasyon sa Diyos. Ano ang ginawa mo sa aking anak? Hindi ito tungkol sa pagdalo sa simbahan o ang bilang ng mga pag-aaral sa Biblia na nakumpleto mo. Ito ay tungkol sa iyong personal na pagtanggap kay Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kumapit sila sa kanilang mabubuting gawa, naniniwala na ang kanilang mga aksyon ay makakapagtipid sa kanilang lugar sa langit. Ngunit si Jesus ay tumingin sa kabila ng panlabas na pagganap. Nakikita niya ang puso. Binibigyang diin ng Biblia ang pananampalataya, hindi gumagana. Efeso Kapitulo 2 versikulo 8-9, naghahanap siya ng isang tunay na relasyon, isang sumuko na puso na nagtitiwala sa kanyang sakripisyo at biyaya. Hindi siya interesado sa mga walang laman na ritual. Nais niya ang isang pag-ibig para sa kanya na higit sa relihiyosong pagmamasid lamang. Nais niyang malaman, kilala mo ba talaga siya? Tinanggap mo ba siya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas? Marami ang maaaring dumalo sa simbahan ng regular, na sinundan ang mga kaugalian sa relihiyon ng maingat, ngunit ang kanilang mga puso ay nanatiling malayo sa Diyos. Ang kanilang mga aksyon ay maaaring tila relihiyoso, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa isang tunay na kaugnayan kay Jesus. Ang kanilang tugon sa tanong na ito ay magiging isang salamin ng isang buhay na nabuhay dahil sa obligasyon, hindi pag-ibig. Ngayon, isaalang-alang ang ibang senaryo. Isipin ng isang tao na nagsasabing makilala ang Diyos ngunit hindi tunay na nakaranas ng isang personal na pagbabagong anyo. Ang kanilang paniniwala ay maaaring maging intelektual, isang bagay ng kaalaman sa ulo, sa halip na isang pagkumbinsi sa puso. Ang kanilang pananampalataya ay maaaring minana, isang tradisyon ng pamilya, sa halip na isang personal na pagpipilian na ipinanganak mula sa isang malalim na pananalig at personal na pakikipagtagpo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kanilang sagot ay magbubunyag ng isang kakulangan ng tunay na pagbabagong anyo, isang pananampalataya na nanatiling mababaw, na kulang ang kapangyarihan upang mabuo ang kanilang buhay. Ang kanilang mga relihiyosong kasanayan ay maaaring walang kamali-mali, ngunit ang kanilang mga puso ay wala sa totoong diwa ng pananampalataya. Ang kanilang pananampalataya ay isang anino lamang, isang pagkakatulad ng tunay na debosyon ng walang sangkap ng tunay na paniniwala at pagtanggap sa sakripisyo ni Kristo. Mahalaga ito, kaibigan ko, sapagkat ang isang tunay na pagtanggap kay Hesukristo, isang buhay na binago ng kanyang pag-ibig at biyaya, ay nagbibigay daan sa iyo upang tunay na sagutin ang unang tanong. Pag-isipan natin ito sandali bago tayo magpatuloy sa susunod na malalim na tanong na tatanungin ni Jesus. Susuriin namin ang pangatlong uri ng tugon at mas malalim ang kahulugan ng mahalagang tanong na ito sa susunod na seksyon. I pause para sa pagmuni-muni. Ngayon, galugarin natin ang isang pangatlong tugon sa tanong ni Jesus, ano ang ginawa mo sa aking anak? Ang tugon na ito ay kumakatawan sa isang malalim na hindi pagkakaunawaan, isang trahedya na pagtanggi na nakabalot sa pakikilahok ng religiosity. Isipin ng isang tao na, sa buong buhay nila, na tinutulan ang mensahe ni Kristo. Aktibo silang nakipaglaban sa Ebanghelyo, marahil kahit na pag-uusig sa mga Kristiyano,
aktibong nagtatrabaho upang patahimikin ang tinig ng katotohanan. Ang kanilang mga aksyon ay mas malakas ang pagsasalita kaysa sa anumang mga salita ng pananampalataya na maaaring ibigay nila. Ang kanilang buhay ay isang testamento sa kanilang pagtanggi kay Jesus, isang malay at sinasadyang pagtalikod sa biyaya ng Diyos. Ang individual na ito ay maaaring nagtayo ng isang buhay sa materyal na tagumpay, na nakatuon sa mga makamundong nakamit at pag-aari. Maaaring nakamit nila ang mga magagandang bagay sa mata ng mundo, kapangyarihang pampulitika, kayamanan sa pananalapi, mga accolades sa akademiko. Gayunpaman, ang kanilang puso ay nanatiling baog, na hindi nababago ng pagbabago ng kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo. Ang kanilang tagumpay ay naging isang kalasag, isang pader sa pagitan nila at ng Diyos, isang kapalit sa tunay na relasyon na hinahanap ni Jesus. Ang kanilang tugon sa tanong ni Jesus ay magiging isang chilling na katahimikan, marahil isang masungit na sulyap, o isang pagpapaalis na alon ng kamay. Walang pagsisisi, walang pagkilala sa kanilang pangangailangan para sa kaligtasan. Ang kanilang buhay ay isang matibay na kaibahan sa buhay ng pananampalataya, isang buhay na testamento sa mga kahihinatnan ng pagtanggi sa alok ng biyaya ng Diyos. Maaari nilang subukang bigyang katwiran ang kanilang mga aksyon, marahil ay binabanggit ang kanilang mga kontribusyon sa lipunan, kanilang pagkakatulad, ang kanilang pagsunod sa isang mahigpit na code sa moral. Ngunit ang mga ito ay mga pagtatangka lamang upang masakop ang kawalan ng laman sa loob, isang desperadong pagtatangka na ay mask ang kalungkutan na naghihiwalay sa kanila sa Diyos. Ang sitwasyong ito ay nagtatampok ng kritikal na kahalagahan ng personal na pagtanggap. Hindi sapat na malaman lamang ang tungkol kay Jesus, ang isang tao ay dapat na aktibong pumili upang yakapin siya, upang sumuko sa kanyang Panginoon. Hindi ito tungkol sa panlabas na hitsura ng kabanalan, ngunit ang panloob na pagbabago ng puso. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa natin para sa Diyos, ngunit kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang anak. Isaalang-alang ang talinghaga ng mga talento, Mateo Kapitulo 25 versikulo 14-30. Ang alipin na naglibing ng kanyang talento, na hindi pagtupad na gamitin ang regalong ibinigay sa kanya, ay kumakatawan sa ikatlong tugon na ito. Hindi niya aktibong tinanggihan ang kanyang Panginoon, ngunit hindi rin niya aktibong yakapin ang kanyang responsibilidad. Ang kanyang hindi pag-asa ay nagsalita ng mga volume. Pinili niyang manatiling stagnant, hindi pagtupad na mamuhunan sa potensyal na ipinagkatiwala sa kanya. Katulad nito, ang pagtanggi kay Jesus ay hindi palaging isang walang kamali-mali na gawa ng pagsuway, minsan, ito ay isang tahimik, pasibo na pagtutol, isang pagkabigo na makisali sa biyaya na inaalok. Ito ay isang pagtanggi na kilalanin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos at ang pagbabago ng kapangyarihan ng kanyang sakripisyo. Ito ay isang buhay na nabuhay ng walang layunin, ng walang gabay na ilaw ng pananampalataya, umuurong sa dagat ng pagsalig sa sarili. Sa makatuwid, ang unang tanong ay nagsisilbing isang malalim na pagsubok sa litmus, na inilalantad ang totoong estado ng puso ng isang tao. Pinuputol nito ang mga mababaw na pagmamasid sa relihiyon, na inilalantad ang core ng ating kaugnayan sa Diyos. Ito ay isang katanungan na humihiling ng isang tunay na tugon, isang tugon na ipinanganak hindi mula sa obligasyon o takot, ngunit mula sa isang puso na umaapaw sa pag-ibig at pasasalamat sa hindi mababago na regalo ng kaligtasan. Pag-isipan natin ito ng higit pa bago lumipat sa susunod na mahalagang pagtatanong. Ang talinghaga ng mga talento ay nag-aalok ng isang malakas na paglalarawan, ngunit tuklasin natin ang iba pang mga aspeto ng paunang, pivotal na tanong na ito. Isaalang-alang ang karamihan na, sa buong kasaysayan, ay nabuhay sa panlabas na kagalang-galang na buhay pagsunod sa mga pamantayan sa lipunan, na nag-aambag sa kanilang mga pamayanan, kahit na nakikibahagi sa mga gawa na kawang-gawa na natili pa rin sa espiritual na baog. Ang kanilang mga aksyon, gayunpaman kapuri-puri, ay wala sa animatang puwersa ng pananampalataya. Itinayo nila ang kanilang buhay sa buhangin, hindi bato. Ang kanilang mga nakamit, gayunpaman kahanga-hanga, ay sa huli ay walang kahulugan sa engranding pamamaraan ng kawalang hanggan. Isipin ang masalimuot na scholar, na nagbabawas sa mga sinaunang teksto, na nag-decipher ang komplikadong mga argumento ng teolohikal, ngunit hindi pagtupad upang maunawaan ang simple, malalim na mensahe ng pag-ibig sa gitna ng ebanghelyo.
Ang kanilang talino, isang nakakahawang sandata sa mga laban sa akademiko, ay napatunayan na walang kapangyarihan laban sa banayad na pang-akit ng pagsandig sa sarili. Ang kanilang kaalaman ay naging isang hawla na nakakulong sa kanila sa isang labirint ng pagmamalaki ng intelektual, na pumipigil sa kanila na sumuko sa pagpapakumbaba na kinakailangan para sa tunay na pananampalataya. O isaalang-alang ang mayayamang philanthropist na naliligo sa mundo kasama ang kanilang pinakamalawak, pagpopondo ng mga ospital, paaralan, at kawang-gawa. Ang kanilang kabutihang loob ay maaaring nakamamanghang, hindi may kakaila ang kanilang mga kontribusyon. Gayunpaman, kung ang kabutihang loob na ito ay nagmumula sa isang pagnanais para sa pagkilala, isang pangangailangan na mag-aso ng pagkakasala, o isang banayad na anyo ng pagsalakay sa sarili, nahuhulog ito sa tunay na pananampalataya. Kulang ito sa walang pag-iingat, sakripisyo na pag-ibig na nagmula sa isang puso na binago ng biyaya ng Diyos. Ang kanilang mga gawa ng kawang-gawa ay naging isang anyo ng pagsamba sa sarili, isang banayad na transaksyon sa halip na isang tunay na pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at kapwa. Ang karaniwang thread sa mga halimbawang ito ay isang kabiguan na tunay na alam Jesus, hindi lamang sa isang pang-intelektual o pang-akademikong kahulugan, ngunit sa pinakamalalim na pag-urong ng puso. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam tungkol sa isang obra maestra at nakakaranas mismo ng kagandahan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbabasa tungkol sa pag-ibig at pakiramdam ng pagbabagong anyo ng kapangyarihan nito. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pakikinig tungkol sa biyaya at nakakaranas ng pagpapalaya nitong epekto. Kung gayon, ang unang tanong na ito ay hindi lamang isang teolohikal na pagtatanong, ito ay isang malalim na personal na pagtawag. Ito ay isang tawag sa pagsusuri sa sarili, isang demand para sa matapat na pagsisiyasat. Pinipilit tayo nito na harapin ang mga hindi sinasabing katotohanan tungkol sa ating buhay, upang kilalanin ang mga nakatagong motibo sa likod ng ating mga aksyon, upang harapin ang kalungkutan sa pagitan ng ating panlabas na pagtatanghal at sa ating panloob na katotohanan. Ito ay isang katanungan na hindi masasagot sa intelektual na gymnastics o maingat na ginawa ang mga pagbibigay katwiran. Hinihingi nito ang isang tugon na ipinanganak mula sa puso, isang tugon na sumasalamin sa totoong estado ng ating kaugnayan sa Diyos. Ito ay isang tugon na lumampas lamang sa pagsunod sa relihiyosong dogma at yamakap sa pagbabago ng kapangyarihan ng isang personal na relasyon kay Hesukristo. Ang katahimikan na sumusunod sa tanong, sa makatuwid, ay hindi lamang isang kawalan ng tunog, ngunit isang bingi na paghahayag ng tunay na kalagayan ng puso. Ito ay isang katahimikan na nagsasalita ng dami. At sa katahimikan na yon, nahanap natin ang totoong sukatan ng aming tugon. Upang tunay na sumagot, dapat muna nating maunawaan ang malalim na mga implikasyon ng paunang pagtatanong na ito, na mas malalim sa likas na katangian ng ating kaugnayan sa Diyos. Ang paglalakbay na ito ng pagtuklas sa sarili, ang walang tigil na pagsubok na ito ng puso, ay hindi komportable. Nangangailangan ito ng isang pagpayag na harapin ang ating mga kahinaan, kilalanin ang ating mga pagkukulang, at yakapin ang hindi komportable na katotohanan ng ating sariling pagkadilim. Ito ay isang landas na humihiling ng pagpapakumbaba, isang kalidad na madalas sa maikling supply sa aming kultura na nakatuon sa nakamit. Nabubuhay tayo sa isang mundo na niluluwalhati ang pag-asa sa sarili, kalayaan, at tagumpay ng individual, madalas nagastos ng tunay na koneksyon at espiritual na paglaki. Hinihikayat kaming magtayo ng aming sariling mga imperyo, upang magkaroon ng kayamanan, umakyat sa hagdan ng tagumpay, madalas na pinapabayaan ang tahimik, panloob na paglalakbay ng pananampalataya. Isaalang-alang ang mapaghangad na ehekutibo, na hinimok ng isang hindi nasusukat na uhaw sa kapangyarihan at pagkilala. Ang kanilang mga araw ay napuno ng mga pagpupulong sa board, estratehikong pagpaplano, at walang tigil na pagtugis sa susunod na promosyon. Ang kanilang mga katapusan ng linggo ay madalas na natupok ng mga kaganapan sa networking at mga pagtitipon sa lipunan, lahat ay idinisenyo upang mapalawak ang kanilang mga hangarin sa karera. Maaari silang dumalo sa simbahan paminsan-minsan, marahil kahit na mag-donate ng mapagbigay sa mga kawanggawa sa relihiyon, ngunit ang kanilang pananampalataya, kung umiiral ito, ay nananatiling isang peripheral na aspeto ng kanilang buhay, na tinatanaw ng walang tigil na pagtugis ng makamundong tagumpay. Ang kanilang puso, kahit na sa panlabas na matagumpay,
ay nananatiling hindi nababago ng pagbabago ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Ang tanong ng pag-alam kay Jesus ay nagiging isang ehersisyo lamang sa intelektual, isang maginhawang katwiran para sa kanilang naitatag na pananaw sa mundo. O isipin ng masigasig na mag-aaral, na nagporang sa mga aklat-aralin, nagsusumikap para sa kahusayan sa akademiko. Ang kanilang buhay ay isang testamento sa masipag at dedikasyon, isang walang tigil na pagtugis ng kaalaman at nakamit. Maaari silang mangibabaw sa kanilang pag-aaral, kumita ng mga accolade at pagkilala sa kanilang katalinuhan sa intelektual. Gayunpaman, ang kanilang hangarin sa kaalaman ay maaaring mag-eclipse ng kanilang hangarin sa Diyos. Ang intelektual na pag-unawa sa mga konsepto ng teolohiko ay maaaring palitan ng kaalaman sa karanasan ng isang mapagmahal na Diyos. Ang kanilang pananampalataya, kung mayroon nito, ay naging isang bagay ng intelektual na katalinuhan, isang malamig at malayong pagpapahalaga sa mga doktrinang pangrelihiyon, sa halip na isang masigla, nagbabago na relasyon sa banal. Maaaring alam nila ang tungkol sa asterisk Jesus, ngunit hindi nila alam asterisk si Jesus. Ang prosesong ito ng pagsusuri sa sarili ay hindi isang beses na kaganapan, ngunit isang tuloy-tuloy na paglalakbay ng paglago at pagpipino. Ito ay isang panghabambuhay na hangarin ng pakikipag-ugnay sa Diyos, isang patuloy na pagsisikap na ihanay ang ating mga puso sa Kanyang kalooban. Nangangailangan ito ng isang pagpayag na maging mahina, upang aminin ang aming mga pagkabigo, at humingi ng Kanyang kapatawaran. Hinihiling nito ang pagsuko ng ating sariling kalooban, isang pag-aalis ng ating pagnanais na kontrolin, at isang tiwala sa Kanyang walang tigil na pag-ibig. Ito ay isang proseso ng pagtanggal ng mga layer ng panlilinlang at pagpapanggap, na inilalantad ang totoong estado ng ating mga puso. Ito ay isang paglalakbay ng pagpapadanak ng aming mga maskara at pagyakap sa aming tunay na mga sarili, mga bahid at lahat, bago ang mukha ng isang mapagmahal na Diyos. Ito ang totoong kahulugan ng pag-alam kay Jesus hindi sa abstract, ngunit sa pinakadulo ng ating pagkatao. Pagkatapos lamang maaari nating simulan na tunay na sagutin ang malalim na tanong na nasa gitna ng ating pananampalataya. Ngunit ano ang itsura ng matalik na pag-alam ni Jesus? Hindi lamang ito ang kawalan ng panlabas na kasalanan, kahit na tiyak na bahagi ito. Hindi lamang ito regular na pumapasok sa simbahan, o nagbigkas ng mga panalangin ng walang tunay na pakiramdam. Ito ay mas malalim, at higit na hinihingi kaysa sa isang mababaw na pagsunod sa mga ritual sa relihiyon. Ang tunay na pakikipag-ugnay sa Diyos ay nagsasangkot ng isang radikal na pagbabagong anyo ng puso, isang kumpletong pagsuko ng ating kalooban sa Kanyang, isang pagpayag na hayaan siyang muling ibalik at ibalik tayo sa imahe ng Kanyang anak. Isaalang-alang ang mayayamang philanthropist na nag-donate ng milyon-milyon sa kawang gawa, pagbuo ng mga ospital at paaralan sa mga mahihirap na bansa. Ang kanilang kabutihang loob ay hindi may kakaila, ang kanilang epekto sa mundo makabuluhan. Maaari nilang makita ang kanilang mga sarili bilang mga tagabuo ng mga tagasunod ni Kristo, na binabanggit ang kanilang mga gawaing kawang-gawa bilang katibayan ng kanilang pananampalataya. Gayunpaman, sa ilalim ng barnasan ng kabutihang loob, ang isang malalim na pag-upo na pagmamataas ay maaaring umikot, isang banayad na kasiyahan sa sarili na nagmula sa kanilang mga gawa ng kabutihan. Ang kanilang pagbibigay, habang kapuri-puri, ay maaaring hinihimok ng isang pagnanais para sa pagkilala at pagsalakay sa sarili sa halip na isang dalisay, walang pag-ibig na pag-ibig sa Diyos at kapwa. Ang kanilang mga aksyon, habang panlabas na matuwid, ay maaaring kakulangan sa panloob na pagbabagong anyo na ang isang tunay na ugnayan kay Jesus ang maaaring magbigay. Maaaring alam nila asterisk ang tungkol sa asterisk mga turo ni Jesus sa kawang gawa, ngunit alam ba nila asterisk ang puso ng nagbibigay, ang walang pag-ibig na pumilit kay Jesus na isakripisyo ang kanyang sarili para sa sangkatauhan? O isipin ang debotong misyonero, na nag-alay ng kanilang buhay sa pagkalat ng ebanghelyo sa mga malalayong sulok ng mundo. Tinitiis nila ang paghihirap, sakripisyo ang ginhawa, at ipagsapalaran ang kanilang buhay upang ibahagi ang kanilang pananampalataya sa iba. Ang kanilang pangako ay hindi nagbabago, ang kanilang dedikasyon ay nagbibigay inspirasyon. Gayunpaman, kahit na sa kanilang hindi makasariling serbisyo, ang potensyal para sa panlilinlang sa sarili ay nananatili. Ang masigasig na misyonero, habang kapuri-puri,
ay maaaring maging maskeng isang malalim na pangangailangan para sa pagpapatunay, isang pagnanais na patunayan ang kanilang pagiging karapat-dapat sa Diyos, o marahil kahit isang banayad na anyo ng kontrol, isang pagnanais na ipataw ang kanilang mga paniniwala sa iba. Ang kanilang mga aksyon ay maaaring ma-motivation ng isang pakiramdam ng tungkulin o obligasyon, sa halip na isang kusang pag-apaw ng pag-ibig at biyaya. Maaari silang magkaroon ng isang malawak na kaalaman sa banal na kasulatan, ngunit alam ba nila *alam ang banayad na pagkahabag, ang walang tigil na kapatawaran, at ang walang pasubatang pag-ibig na nagpapakilala sa ministeryo ni Jesus? Ang landas sa pag-alam kay Jesus ay hindi isang tuwid na linya, ito ay isang paikot-ikot na kalsada, puno ng mga twists at pagliko, mga pag-setback at mga pambihirang tagumpay. Nangangailangan ito ng patuloy na pagmuni-muni sa sarili, isang pagpayag na harapin ang ating sariling mga pagkadilim, at isang mapagpakumbabang pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Ito ay isang paglalakbay ng patuloy na pagtanggal ng mga layer ng panlilinlang sa sarili, na inilalantad ang totoong estado ng ating mga puso, at pinapayagan ng Diyos na magtrabaho ang kanyang pagbabago ng kapangyarihan sa loob natin. Ito ay isang proseso ng pagpapalam sa ating sariling pag-asa sa sarili at yakapin ang kanyang walang tigil na pag-ibig at gabay. Ito ay isang proseso na hinihingi ang patuloy na kahinaan, katapatan, at isang pangako sa panghabang buhay na paglaki ng pananampalataya. Ito ay isang walang humpay na hangarin, hindi sa panlabas na tagumpay o mga sosyal na accolade, ngunit ng isang walang tigil na relasyon sa banal. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na proseso ng pagsusuri sa sarili at pagsuko maaari nating asahan na tunay na makilala si Jesus, hindi lamang sa ating isipan, ngunit sa pinakadulo ng ating pagkatao. Ang paglalakbay na ito ng pag-alam kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa pag-iipon ng kaalaman sa relihiyon o pagsasagawa ng matuwid na gawa, ito ay tungkol sa isang malalim na pagbabagong anyo ng puso. Isaalang-alang ang individual na maingat na obserbahan ang bawat ritual na relihiyoso, na sumunod sa bawat iniresetang panuntunan at regulasyon na may walang tigil na katumpakan. Hindi may kakaila ang kanilang kabanalan, ang kanilang debosyon ay tila hindi nagbabago. Dumalo sila sa bawat serbisyo, masigasig na manalangin, at mabilis na mabilis. Gayunpaman, ang panlabas na pagpapakita ng pananampalataya na ito ay maaaring magtago ng isang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran, isang katwiran sa sarili na humuhusga sa iba, at isang kakulangan ng tunay na pagkahabag. Ang kanilang mga aksyon, habang panlabas na banal, ay maaaring magmula sa isang pagnanais para sa pagiging makatwiran sa sarili, isang pangangailangan upang patunayan ang kanilang pagiging karapat-dapat sa harap ng Diyos, sa halip na isang taus-pusong pagnanasa para sa isang mas malalim na relasyon sa Kanya. Totoong naiintindihan ba nila ang biyaya at awa na pinalawak ni Jesus sa outcast at ang makasalanan? O kumapit ba sila sa liham ng batas habang nawawala ang espiritu ng pag-ibig at kapatawaran na nakasalalay sa puso nito? Isipin din ng individual na nakikibahagi sa malawak na pag-aaral sa teolohiko, na nagtipon ng maraming kaalaman tungkol sa banal na kasulatan, kasaysayan ng simbahan, at doktrina. Ang kanilang intelektual na pag-unawa sa Kristyanismo ay maaaring walang cap-ars, ang kanilang kakayahang maipahayag ang mga komplikadong konsepto ng teolohiko na kahanga-hanga. Gayunpaman, ang intelektual na katapangan na ito ay maaaring hiwalay sa tunay na pananampalataya, isang matalinong pang-akademikong hangarin sa halip na isang buhay, paghinga na relasyon sa Diyos. Ang kanilang kaalaman, gayunpaman kahanga-hanga, ay maaaring hindi isalin sa mahabagin na pagkilos, taos-pusong panalangin, o isang mapagpakumbabang espiritu. Totoong isinasagawa ba nila ang pagpapakumbaba at pakikiramay na nagpakilala sa pakikipag-ugnayan ni Jesus sa iba? O ang kanilang katalinuhan sa intelektual ay lumikha ng isang hadlang sa pagitan nila at ng mga nais nilang maglingkod? Ang landas sa pag-alam kay Jesus ay nangangailangan ng isang palaging labanan laban sa panlilinlang sa sarili. Lahat tayo ay madaling kapitan ng sarili sa sarili, sa paghahanap ng mga paraan upang kumbinsihin ang ating sarili na tayo ay mas matuwid kaysa sa tunay na tayo. Lumilikha tayo ng mga salaysay na nagpoprotekta sa ating mga egos, pinangangatwiran ang ating mga pagkukulang, at hindi nakakubli ang mga lugar ng ating buhay kung saan kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Ang panlilinlang sa sarili ay hindi mapaniniwalaan, madalas na banayad at hindi napansin, subalit maaari itong malalim na hadlangan ng ating paglaki sa pananampalataya.
Ito ay sa tahimik na sandali ng pagsisiyasat, sa kahinaan ng pagtatapat, at sa pagpayag na harapin ang ating sariling mga bahid na sinisimula nating buwagin ang mga mekanismo na protektado sa sarili. Nangangailangan ito ng isang pagpayag na kilalanin ang ating sariling pagkawasak, ating sariling pangangailangan para sa kapatawaran, at ang ating sariling lubos na pag-asa sa biyaya ng Diyos. Hindi ito komportableng paglalakbay, madalas itong masakit, na nangangailangan ng pagsuko ng ating pagmamataas, pag-asa sa sarili, at ating pangangailangan para sa kontrol. Ngunit sa pagsuko na ito ay nagsisimula tayong maranasan ang pagbabago ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pakikibaka laban sa panlilinlang sa sarili ay hindi isang beses na kaganapan, ngunit isang panghabang buhay na proseso. Ito ay isang palaging pagbabantay, isang pang-araw-araw na pagsusuri sa aming mga motibo at kilos. Isaalang-alang ang philanthropist, halimbawa, na nag-donate ng malawak na halaga ng pera sa mga sanhi ng kawang-gawa. Ang kanilang kabutihang loob ay hindi may kakaila, ang kanilang epekto sa buhay ng iba ay malalim. Gayunpaman, ang kanilang pagbibigay ay hinihimok ng isang tunay na pagnanais na maibsan ang pagdurusa, o ito ay na-fuel sa pamamagitan ng isang pangangailangan para sa pagkilala sa publiko, isang pagnanais na mapahusay ang kanilang reputasyon, o marahil kahit na isang hindi malay na pagtatangka upang bumili ng kanilang daan sa langit. Ang mga motibasyon sa likod ng aming mga aksyon ay madalas na komplikado at magkakaugnay, na ginagawang mahirap makilala ang totoong mapagkukunan ng ating hangarin. Maaari nating kumbinsihin ang ating sarili na ang ating mga aksyon ay puro altruistic, kapag sa katotohanan, ang interes sa sarili ay gumaganap ng isang makabuluhan, kahit na madalas na walang malay, papel. Ang parehong ay maaaring sabihin para sa mga nag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa iba mga misyonero, guro, doktor na nagtatrabaho sa mga pamayanan na walang katuturan. Ang kanilang pangako ay kahanga-hanga, ang kanilang mga sakripisyo ay makabuluhan. Ngunit kahit na sa loob ng mga pinaka-hindi makasariling kilos, ang banayad na mga tendrils ng panlilinlang sa sarili ay maaaring magugat. Hinihimok ba sila ng isang pag-ibig sa Diyos at isang pagnanais na maglingkod sa sangkatauhan, o mayroong isang nakatagong pangangailangan para sa pagpapatunay, isang pagnanais na makaramdam ng higit na mahusay, o isang hindi malay na pagtatangka upang makatakas sa mga personal na pakikibaka? Ang linya sa pagitan ng tunay na altruism at pag-uugali sa paglilingkod sa sarili ay madalas na malabo, na ginagawang mahalaga ang pagmumuni-muni sa sarili. Bukod dito, isaalang-alang ang individual na maingat na sumusunod sa bawat relihiyosong ritual, pag-aayuno, pagdarasal, at pagdalo sa mga serbisyo na may walang tigil na debosyon. Maliwanag ang kanilang dedikasyon, ang kanilang kabanalan ay hindi mapag-aalinlangan. Ngunit ang debosyong ito ay ipinanganak mula sa isang malalim, personal na relasyon sa Diyos, o ito ba ay isang pagganap, isang maingat na ginawa na facade na idinisenyo upang mapabilib ang iba at masecure ang isang pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili? Ang kanilang kabanalan ba ay isang tunay na pagpapahayag ng pananampalataya, o isang anyo ng katwiran sa sarili, isang banayad na paraan ng paghiwalayin ang kanilang sarili sa mga nakikita nilang hindi gaanong taimtim? Ang panganib ay namamalagi sa pagkakamali sa panlabas na pagpapakita ng kabanalan para sa tunay na panloob na pagbabagong anyo. Ang tunay na pananampalataya ay lumampas sa panlabas na pagganap, ito ay isang paglalakbay ng puso, isang pagbabagong anyo ng kaluluwa. Ang landas sa tunay na pananampalataya ay hinihiling ng isang pagpayag na harapin ang hindi komportable na mga katotohanan tungkol sa ating sarili. Nangangailangan ito ng isang malalim na pagpapakumbaba, isang pagpayag na kilalanin ang ating sariling mga bahid at pagkukulang, at isang pagkilala sa ating lubos na pag-asa sa biyaya ng Diyos. Ito ay sa tahimik na sandali ng pagsusuri sa sarili, sa kahinaan ng pagtatapat, at sa pagpayag na humingi ng kapatawaran na sinisimula nating buwagin ang mga istruktura ng panlilinlang sa sarili na maingat nating itinayo. Ang prosesong ito ay hindi madali, nangangailangan ito ng lakas ng loob, katapatan, at isang pagpayag na isuko ang ating pangangailangan para sa kontrol. Ngunit sa pagsuko na ito ay nagsisimula tayong maranasan ang tunay na pagbabago ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, isang pag-ibig na lumampas sa ating mga flawed na pagtatangka sa pagiging makatwiran sa sarili at yamakap sa atin sa lahat ng ating pagkawasak. Ang paglalakbay ay hindi tungkol sa pagkamit ng pagiging perpekto, ngunit tungkol sa pagyakap sa paglalakbay mismo, pagkilala sa ating mga pagkadilim,
at paghanap ng biyaya ng Diyos sa bawat hakbang. Ito ay isang paglalakbay ng patuloy na paglaki, ng patuloy na pagtuklas sa sarili, at sa huli, ng mas malalim na pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang paglalakbay na ito ng pagtuklas sa sarili, gayunpaman, ay hindi isang nag-iisa na hangarin. Kinakailangan nito ang komunidad, ang suporta at hamon ng mga kapwa manlalakbay sa parehong landas. Kailangan natin ng iba na gampanan tayo ng pananagutan, upang malumanay na ituro ang mga bulag na lugar na hindi natin nakikita sa ating sarili, ang mga panlilinlang sa sarili na husay na hinabi natin sa tela ng ating buhay. Ang isang sumusuporta sa pamayanan ay nagbibigay ng isang ligtas na puwang para sa kahinaan, isang lugar kung saan maaari nating aminin ang ating mga pagkabigo nang walang takot sa paghuhusga, kung saan maibabahagi natin ang ating mga pakikibaka at matanggap ang paghihikayat at karunungan na kailangan nating magtiyaga. Hindi ito nangangahulugang walang taros na pagtanggap ng mga opinyon ng iba, ngunit sa halip ay nakikibahagi sa maalalahanin na dialogo, naghahanap ng magkakaibang mga pananaw na maaaring maipaliwanag ang aming sariling limitadong pag-unawa. Isaalang-alang ang halimbawa ng isang tila matagumpay na negosyante, na hinimok ng ambisyon at isang walang tigil na pagtugis sa yaman. Ang kanilang mga nagawa ay hindi may kakaila, ang kanilang impluwensya ay makabuluhan. Gayunpaman, sa ilalim ng barnasa ng tagumpay, maaaring magkaroon ng isang malalim na inupo na kawalan ng kapanatagan, isang takot sa pagkabigo sa pagmamaneho ng kanilang walang tigil na pagtugis sa pagkamit. Ang kanilang ambisyon ba ay isang tunay na pagnanais na bumuo ng isang bagay na makabuluhan, o isang desperadong pagtatangka upang punan ang isang walang bisa sa loob ng kanilang sarili, isang hindi malay na pagtatangka upang patunayan ang kanilang halaga? Ang akumulasyon ng kayamanan, na tanggap ng mga accolades, ay maaaring magsilbing pansamantalang balsamo, ngunit hindi nila sa huli ay matugunan ang mga pinagbabatayan ng mga isyu na naggasolina sa walang humpay na drive na ito. Ang tunay na katuparan ay hindi mula sa panlabas na pagpapatunay, ngunit mula sa panloob na kapayapaan, isang pakiramdam ng layunin na lumampas sa tagumpay ng materyal. Katulad nito, isaalang-alang ang artist na ang trabaho ay pinuri para sa kagandahan at emosyonal na lalim nito. Ang kanilang malikhaing henyo ay hindi may kakaila, ang kanilang epekto ay malalim. Ngunit ang kanilang kasining ay hinihimok ng isang tunay na pagnanais na ipahayag ang kanilang sarili at kumonekta sa iba. O ito ba ay isang desperadong sigaw para sa pansin, isang hindi malay na pagtatangka upang mabayaran ang mga damdamin ng kakulangan o kalungkutan? Ang palakpakan, ang kritikal na pag-amin, ang pagkilala ang mga ito ay maaaring nakalalasing, ngunit sila ay lumilipas. Ang tunay na katuparan ng artistikong ay hindi mula sa panlabas na pagpapatunay, ngunit mula sa kilos ng paglikha mismo, mula sa kagalakan ng pagpapahayag ng panloob na sarili, anuman ang panlabas na pagkilala. Ang landas sa tunay na kamalayan sa sarili at espiritual na paglago ay nangangailangan ng isang palaging pagbabantay, isang pangako sa matapat na pagmuni-muni sa sarili, isang pagpayag na harapin ang ating sariling mga anino. Ito ay isang proseso ng pagbabalat ng mga layer ng panlilinlang sa sarili, isa-isa, na inilalantad ang hilaw, mahina na sarili sa ilalim. Ang prosesong ito ay madalas na masakit, hindi komportable, at nangangailangan ng lakas ng loob. Ngunit ito ay sa kahinaan na ito, sa pagpayag na ito na harapin ang ating mga pagkadilim, na nagsisimula tayong makaranas ng isang mas malalim na koneksyon sa ating sarili at sa Diyos. Ito ay isang paglalakbay ng patuloy na pag-aaral, ng pagyakap sa ating mga bahid, at pagkilala sa ating pag-asa sa biyaya ng Diyos upang gabayan tayo patungo sa isang mas tunay at matupad na buhay. Ang layunin ay hindi pagiging perpekto, ngunit pag-unlad, hindi isang pagdating, ngunit isang paglalakbay. Ang paglalakbay na ito ng pagtuklas sa sarili, gayunpaman, ay bihirang isang nag-iisa. Kami ay likas na mga sosyal na nilalang, pinagtagpi sa tela ng koneksyon ng tao. Ang aming mga relasyon, kapwa positibo at mapaghamong, ay nagsisilbing mga salamin, na sumasalamin sa mga aspeto ng ating sarili na maaaring hindi natin mapapansin. Ang isang malapit na kaibigan ay maaaring ituro ang isang paulit-ulit na pattern sa aming pag-uugali, isang bulag na lugar na hindi namin makita. Ang isang mahirap na pakikipag-ugnay sa isang kasamahan ay maaaring magbunyag ng hindi nalutas na galit o isang malalim na inupo na kawalan ng kapanatagan tungkol sa aming kakayahan. Ang mga interpersonal na pagtatagpo na ito, kahit na ang mga masakit,
ay nag-aalok ng napakahalagang mga pagkakataon para sa paglaki, kung nais nating malaman mula sa kanila. Isaalang-alang ang pabago bago sa pagitan ng isang magulang at anak. Ang magulang, na nabibigatan ng kanilang sariling hindi nalulutas na mga traumas at kawalan ng katiyakan, ay maaaring hindi sinasadya na magproyekto ng kanilang mga pagkabalisa sa kanilang anak, na lumilikha ng isang siklo ng dysfunction. Ang bata, sa turn, ay maaaring bumuo ng mga mekanismo ng pagkaya marahil sa pamamagitan ng paghihimagsik, pag-alis, o labis na pananagutan na nagpapatuloy sa pattern. Ang pagsira sa siklo na ito ay nangangailangan ng isang pagpayag sa parehong mga bahagi upang harapin ang kanilang sariling mga panloob na demonyo, upang kilalanin ang kanilang mga kahinaan, at makisali sa matapat na komunikasyon. Nangangailangan ito ng empatiya, pag-unawa, at isang pangako sa pagpapagaling. Hindi ito tungkol sa pagtatalaga ng sisihin, ngunit tungkol sa pagkilala sa pagkakaugnay ng aming mga karanasan at ang epekto ng ating mga aksyon sa iba. Katulad nito, ang mga romantikong relasyon ay maaaring magsilbi bilang malakas na mga catalysta para sa personal na paglaki. Ang lapit at kahinaan na likas sa isang mapagmahal na pakikipagtulungan ay maaaring ilantad ang aming pinakamalalim na takot at kawalan ng katiyakan. Ang mga salungatan, hindi pagkakasundo, at kahit na mga break-up, kahit na masakit, ay maaaring mag-alok ng malalim na pananaw sa aming sariling emosyonal na tanawin. Ang pag-aaral na mag-navigate sa mga hamong ito na may pakikiramay at kamalayan sa sarili ay nagbibigay daan sa amin upang makabuo ng emosyonal na katalinuhan, nababanat, at isang mas malalim na pag-unawa sa ating sariling mga pangangailangan at kagustuhan. Ito ay isang proseso ng patuloy na pag-uusap, kompromiso, at kapatawaran pareho sa ating sarili at ng iba pa. Ang landas sa kamalayan sa sarili ay hindi isang guhit, ito ay isang paikat-ikot na kalsada na puno ng mga hindi inaasahang mga detour at mga pag-aalsa. Magkakaroon ng mga sandali ng malalim na pananaw, na sinusundan ng mga panahon ng pagwawalang kilos o kahit na regression. Maaari nating maranasan ang mga sandali ng kailan-awan, upang makita lamang ang ating sarili na bumabalik sa mga lumang pattern ng pag-uugali. Hindi ito tanda ng pagkabigo, ngunit isang testamento sa pagiging komplikado ng karanasan ng tao. Ang susi ay upang lapitan ang mga pag-aalsa na ito na may pakikiramay sa sarili, upang kilalanin ang ating mga pagkadilim ay walang paghuhusga, at upang magpatuloy na magsikap patungo sa isang mas tunay na sarili. Ito ay sa mga sandaling ito ng kahinaan, ng pagkilala sa aming mga limitasyon, na nahanap natin ang lakas na magtitiyaga. Ang proseso ay hindi tungkol sa pag-abot sa isang patutunguhan, ngunit tungkol sa pagyakap sa paglalakbay mismo, kasama ang lahat ng mga kagalakan at hamon nito, ang mga tagumpay at pagkabigo nito. Ito ay tungkol sa pag-aaral upang mabuhay ng lubusan, tunay, at kasuwato ng ating sarili at sa Diyos. Ang patuloy na pagsusumikap, ang patuloy na paghahanap, ang walang tigil na pananampalataya ito ang mga tanda ng patuloy na paglalakbay na ito. Ang paglalakbay na ito ng kamalayan sa sarili ay madalas na sumasalamin sa espiritual na landas, isang tuloy-tuloy na pagsusumikap patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa ating lugar sa universo at ang ating kaugnayan sa banal. Isaalang-alang ang talinghaga ng Proteus na anak, ang kanyang paglalakbay palayo sa bahay, ang kanyang paglusong sa pagsira sa sarili, at ang kanyang panghuling pagbabalik, ay kumakatawan sa siklo ng kalikasan ng ating sariling espiritual na paglaki. Naliligaw tayo, natitisod tayo, nahuhulog tayo, ngunit ang posibilidad ng pagtubos, ng pagkakasundo, palaging nananatili. Hindi ito nagpapahiwatig ng isang pasibo na pagtanggap ng aming mga bahid, ngunit sa halip isang aktibong pakikipag-ugnayan sa ating mga pagkadilim, isang pagpayag na harapin ang ating anino ang sarili at isama ang mga aspeto na iyon sa isang mas kumpletong larawan kung sino tayo. Isipin ang proseso ng pagmumuni-muni o panalangin. Ang mga kasanayang ito ay hindi tungkol sa pagkamit ng isang estado ng perpektong katahimikan o hindi nagbabago na debosyon, ang mga ito ay tungkol sa paglilinang ng isang pare-pareho na kasanayan ng pagmuni-muni sa sarili, ng pag-on sa loob upang kumonekta sa aming panloob na sarili at may mas mataas na kapangyarihan. Ang hindi maiiwasang mga pagkagambala, ang mga libog na pag-iisip, mga sandali ng pag-aalinlangan, lahat ito ay bahagi ng proseso. Ang mga ito ay mga pagkakataon na obserbahan ang ating isip ng walang paghuhusga, upang kilalanin ang ating mga pagkadilim, at malumanay na may redirect ang ating pagtuon pabalik sa kasalukuyang sandali.
Katulad nito, sa ating pakikipag-ugnayan sa iba, ang kamalayan sa sarili ay nagbibigay daan sa amin upang lumapit sa salungatan sa higit na pakikiramay at pag-unawa. Sa halip na magreaksyon ng defensively, maaari nating pagsisikap na maunawaan ang pananaw ng ibang tao, kilalanin ang kanilang mga damdamin, at upang may parating ang ating sariling mga pangangailangan ng may kailanawan at pakikiramay. Hindi ito nangangahulugang pag-iwas sa mahirap na pag-uusap o pagsugpo sa ating sariling emosyon, nangangahulugan ito na makisali sa mga pag-uusap na ito na may pagpayag na makinig, matuto, at makahanap ng karaniwang batayan. Nangangailangan ito ng isang pangako sa pag-unawa, hindi lamang naiintindihan. Ito ay tungkol sa paghanap ng kapwa-paglaki at pagpapagaling sa loob ng relasyon, na kinikilala na ang paglago ay madalas na nangangailangan ng pagharap sa mga masakit na katotohanan at pagtatrabaho sa pamamagitan ng hindi pagkakasundo sa biyaya at pasensya. Ang kapatawaran, kapwa sa ating sarili at ng iba pa, ay isang mahalagang sangkap ng prosesong ito. Ang paghawak sa sama ng loob ay humahadlang lamang sa ating sariling paglaki at nagpapatuloy ng mga siklo ng negativity. Ang pagpapakawala ng galit at kapitan ay nagbibigay daan sa puwang para sa pagpapagaling at pag-unawa upang lumitaw, na humahantong sa mas malakas at mas tunay na koneksyon. Ang kakayahang magpatawad, na tunay na bitawan, ay isang testamento hanggang sa lalim ng kamalayan sa sarili at pakikiramay na ating nilinang. Sa huli, ang paglalakbay ng kamalayan sa sarili ay isang panghabambuhay na hangarin, isang tuloy-tuloy na paglalahad kung sino tayo at kung sino tayo. Ito ay isang landas na pinahiran ng parehong mga tagumpay at mga pag-aalsa, mga sandali ng kailanawan at mga panahon ng pagkalito, ngunit ito ay isang paglalakbay na nagkakahalaga ng pagsasagawa, sapagkat ito ay sa pamamagitan ng prosesong ito ng pagtuklas sa sarili na nahanap natin ang tunay na kahulugan, layunin, at pangmatagalang kapayapaan.